Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for allowing us to gather once again for our weekly liturgical Bible study. Lord, open our hearts and minds that we may be receptive to the inspirations of your Spirit. O God, send forth your Holy Spirit into our hearts that we may perceive, into our minds that we may remember, and into our souls that we may meditate. Inspire us to speak with piety, holiness, tenderness, and mercy. Teach, guide, and direct our thoughts and senses from beginning to end of this undertaking. May your grace ever help and correct us, and may we be strengthened now with your wisdom from on high, for the sake of your infinite mercy. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us pray the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Altogether, glory be to Glory the be to Father, the and to the Father, and to the Son, Son, to and the to the Holy Holy Spirit, Spirit, as as it it was in was the in the beginning, is beginning, is now, now, and and ever shall ever be, shall be, world world without without end. end. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Good evening. Evening po. Maraming salamat, Brother Hector, for leading us into prayer. Again, welcome po sa ating weekly LBS. Yay! 4 kami. Uy, yandiyan na si Kuis! Ano, Okay. siya Better late than ako? never. Siya ba o ako? Si Kuis yata is first reading. First Sino reading. ba dapat ang gospel? Brother This is Tunying, first Brother reading. Tunying, ikaw na lang, Brother Jerome, ang magbasa ng gospel. You don't mind. Okay. Dali Good Hapin evening, ko. boys. Ang ating pong gospel ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 13, talata 24 hanggang 32. Sumayin ang Panginoon At at Sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa Puri iyo, sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel na sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Nawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi makakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon.
kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Pinupuri ka Panginoon namin, Heso Kristo. Kristo. Thank you, Brother Jerome. Thank you for Lang ano man. reading the gospel for this coming Sunday. Baka meron pong gustong magbigay ng buod. Anyways, ang nakasulat po dun sa ano natin, na gospel, ang kanyang mga title is yung pagbabalik ng anak ng tao, ang aral mula sa puno ng igos, at yung walang nakakaalam ng araw o oras. Pero baka merong gustong mag-expound pa nung ano natin, nung pagbasa sa ngayon. Meron po ba kayong nakita na gusto nyo i-share? Si Brother Jerome, baka meron. Or si Brother Hector. Mga nagsasaliksik. Kung wala man po, dako na siguro tayo sa ating Q&A. Himay-himayin na po natin. Okay lang po ba? Okay lang. Oh, who is absent nga si Brother Tunying. Okay. So, ang umpisa po, ang katanungan ito ay para kay Brother Saints. Okay lang po ba, Brother Saints? Patras ka, okay lang. Sa talata 24 at saka 25 hanggang 26. Ano ang mga mangyayari sa araw na iyon pagkatapos ng kapighatian? Sa mga araw na yon, pagkatapos ng kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Maraming salamat, Brother Saints. Ang susunod naman pong katanungan ay para kay Brother Hector. Okay lang po ba, Brother Hector? Sure, yes. Okay, sa talata 27 po, sino ang susuguin niya sa apat na sulok ng daigdig? Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Yun. Thank you, Brother Hector. Welcome. Brother Jerome. Sino-sino tong mga anghel na ito? Identify daw ba? Hindi pwede. Sa talata, hindi pwede eh. Walang pangalan dapat. Yes, dapat walang pangalan. Pero mamaya may isang binanggit na pangalan eh, sa isang Sa pagbasa. Daniel. Sa Daniel. Sa talata 28, ano ang aral na mapupulot sa puno ng igos? Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Yun. Thank you. Ito yung parang kinurse ni rin ni Jesus, no? Hindi daw po. Fig tree? Iba daw. Oh, ito Di ba yung ba yun? fig tree siya, Iba. pero hindi yan yung kinurse niya. Nabasa ko Hindi. dun sa may explanation. Hindi, yung sabi yung fig tree, igos din yun. Igos din yun. Pero hindi daw ito yung kinurse. Ay, Kasi yun ayaw dito. magbunga eh. Oo. Ito naman kasi ang pinakikita dito kasi yung signs of the times. Diba? Kasi tingnan mo yung aral na makikita mo. Kapag sumisibol na nga daw yung sanga at saka nagkakadahon na. Kasi siguro pagka winter, nagtatanggal siya ng I'm just deducing. Baka nagtatanggal siya ng dahon. Hindi siya yung hindi siya yung evergreen, kundi deciduous ba? Tama ba yung term? Yung nagsished ng dahon tuwing winter. So, pagka nga naman nagkaroon na siya ng sanga at magdadahon na, ibig sabihin, malapit na ang tag-araw. Kasi alam ko may winter din sila eh.
Although I'm not so sure if nag-i-snow sa Israel. Okay po. So ang susunod na katanungan po ay para naman kay Yeah, Charles. Brother Charles. Boys, are you there? Charles Borromeo. Boys, ayan, pwede. Ang katanungan naman na ito ay sa talata 29. Ano ang ating malalaman kapag nakita na natin ang mga bagay na ito? Nakita ninyo ang nangyayari na ang mga bagay na ito. Malalaman ninyo dapit na ang panahon ng pagpaparito niya nagsimula na. Mahina signal ni Brother Medyo Quiz. mahina. Oo nga, mahina signal ni Brother Quiz. Pero thank you. Maulan daw kasi sabi niya. Maulan? Well, keep safe there. Nasa Tarlac po ba kayo? Thank you, Quiz. So, sa talata 30 naman po, Brother Saints, okay lang po ba? Okay. Okay na okay. So, kailan magaganap ang mga ito? Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Wow. So, walang ano, no? Actually, dun sa binasa ko na explanation dun, parang hindi siya ano ng time. Hindi siya sa any time daw eh. So hindi ito sa panahon nila. Hindi lang sa panahon nila. Oo. Maaaring sa panahon natin, hindi natin masasabi. Pero andyan na yung signs of the time, di ba? Mga wars or rumors of wars, etc., etc. Pero may explanation din yun, di ba? Anyways, dito na po tayo sa sa 31. 31, Brother Hector. Okay Yes, ba? So, sure. yung katanungan po, ano ang lilipas at ano ang mananatili? Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Oo. Talaga palang no? Possible yun, mawawala ang langit. Ang langit at lupa, ibig sabihin magugunaw. Kasi 'di ba yung New Jerusalem will come down from heaven Sa Revelation. sa Revelation. New Earth, New Jerusalem. New Jerusalem, opo. Thank you, Brother Hector. Welcome. Brother Jerome, sa talata 32 naman. Meron bang nakakaalam ng araw o oras kung kailan magaganap ang pagbabalik ng anak ng tao? Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ayun. Ganon, hindi alam ni Ni Christ? Imposible, di ba? Oo. Kasi parang may nakita ko na explanation niyan na parang Kumbaga secret ng Father. it is not yet time to reveal. Parang ganun. Hindi naman natin inaano yung kanyang yung kanyang ignorance of the fact kung kailan. Pero yun yung sabi dun sa nabasa ko eh. If you don't mind, I can share it with you. Dun sa sa LBS natin, nandun siya nakapaloob. Yes, no problem. Yung sa site, Mahaba yan medyo Parang mahaba. Oo, haba niya eh. Pero kasi meron siyang explanation like yung tungkol sa generation. Ang sabi dito, a generation is 40 years. This was said in AD 30. And 40 years later, in AD 70, the temple in Jerusalem was destroyed. Diba? So, the temple was a miniature of the Jewish concept of the construction of the world. Their world was destroyed. Yun sa mga Hudyo. Diba? Tapos ang sabi nga dito, ang haba nung ng explanation eh. Pero, yung tungkol dun sa neither the angels in heaven nor the Son, but only the Father, this has been used by some as an argument against the divinity of Jesus nga.
There is one God in three persons. The partition of duties, knowledge among the three persons is one of the reasons why the Trinity is called a mystery. Diba? May mga kanya-kanyang partition. Pero nakakaano yung basahin yun at the end of it. Ay, sana pala i-share ko na lang sa inyo, no? Para nababasa nyo rin. Sandali lang po ah. Ay, where is it? Mahaba. Medyo mahaba siya pero I just would like to share that part. Ito po, nakikita niyo po ito, yung sa bandang hulihan. Therefore, he's not knowing what he knows and his knowing what he does not know is nothing else than a divine economy in word and deed. Sabi ni Saint Hilary of Poitiers, ano yan? Poitiers? Between AD 356 to 359. Tungkol yan sa the Trinity. So, hindi naman sa hindi niya alam eh. This knowledge is not therefore a change from ignorance, but the coming of a fullness of time. He waits still to know, but we cannot suppose that he does not know. So, hindi po natin matatawaran kung alam ba niya. Nagigets po natin. Mahirap po ba? Yes. Trinity eh. May Trinity. mysterious eh. Mystery talaga ang Trinity kasi. So, kumbaga, kung hindi kayang maarok ng ating isipan, eh, maybe God is not revealing to us because He has His own reasons. Pero parang ang dating sa akin ng gospel is dapat ay lagi tayo maging vigilant at lagi maging handa. Kasi kailangan Keywords na. Opo. para maging totoo yung is kailangan kasi dapat mamatay muna siya, di ba? Ano pa? Kasi ang pinag-uusapan dito parang yung pagkamatay niya yung gano'n. But Pagbabalik na po niya ito eh. Ito na po yung second coming or yung parousia. Sa Hebrews yata eh. Yung pagkamatay. pwede ko i-share din yung comment sa ko, Bible ko. Sige po. Let me just Actually, may comment lang siya sa verse chapter 13 verses 24-25. Mhm. Sabi niya, Jesus speaks of cosmic disturbances in the manner of the prophets. Sabi niya, these are not literal predictions of heavenly convulsions or an atmospheric meltdown, but they evoke Old Testament oracles of judgment that foretell the downfall of pagan kingdoms. Mhm. Ito nakita in Isaiah 13, 9-10, Ezekiel 32, 7-8, Joel chapter 2, verses 10 and 31. Visions of heavenly chaos serve to underscore the magnitude of God's dreadful judgment. That is, it will be a world-shaking event. Jesus turns the language of these prophecies toward Jerusalem to condemn its pagan ways and forecast its coming doom. Mhm. Yun. Mas yan, mas ang tawag dito, mas Nag-comment, mas malawak yung sakop niyan kasi dito po doon yung nag-commentary. Opo, yung commentary dito sa ating Lead the Word. Ang sabi naman dito, the cosmic portents or yung signs preceding the coming of the Son of Man echo Old Testament text. Gaya po na sabi niyo, Oo. Isaiah chapter 13 verse 10, Ezekiel chapter 32 verse 7, sa Amos chapter 8 verse 9, Joel chapter 2 verses 10 and 31, and in chapter 3 verse 15, and in Isaiah and Haggai, ang dami po niyang quote. Nowhere in the Old Testament do these events precede the coming of the Son of Man. The list of portents is a way of saying that all creation will signal His coming. The same motive is also used in apocryphal books such as in Enoch chapter 80 verses 4-7 and the second Esdras chapter 5 and chapter 5 verse 5. So talagang ibig lang sabihin makikita talaga yung sign kung darating na siya. No? O parang all the creation will herald His coming. Kaya parang siguro 'di ba nung yung first coming niya, nung birth niya, it was heralded by the angels dun sa mga shepherds, 'di ba? Dun sa while they were tending their flock at night.
yung mga angels nag-appear sa kanila, heralding the birth of our Lord. And then also the magi, the three magi, di ba nakita nila yung sign nung yung new na star sa kanila na tinuro kung saan yung birth nung new king. So parang sinasabi lang na it's yung sign will be visible. Brother Alex, bakit dito sa chapter 14 parang hindi pa siya namatay? Chapter 14. Oo. Chapter. Mark chapter 14. Yung chapter 14 verse 10, yung nakipagsabwatan si Judas, nandito yung sinasabi niya. Pero ano kasi ito bro, mukhang pinag-ano na rin niya yung kanyang, ang tawag dito, yung pagbabalik niya in the Second pinoprophesy. Oo. Yung second coming niya. Eschatological ano to eh. More Mm. on sa Hindi kasi siya, alam mo yun, particular judgment na rin natin to. oo. Parang Yun, may pagka-apocalyptic, gano'n yung kanya. Ang yung, apocalypse kasi, ibig Oh. sabihin, sabi kan yung sinergo kay brother Bishop Baron is ibig sabihin nun, unveiling o yung parang revelasyon, sabi niya. Yung revelations is Revelation. ano nga the unveiling of what ba? Mhm. Eh di yung yung judgment, yung yung pinaka End times. End Oo. times. So, At times yung wala nang araw, wala na yung buwan, so di ko na makita ano ibig sabihin nun. Kaya nga, Sabi niya, ito yung pangitain sa kanyang pagbabalik, parang gano'n. Pero Yes. pwede, oo, pagbabalik niya kasi yung parang particular judgment na rin natin yan kung okay, di ba? O makikita mo siya, pagbabalik, pwede mong masabi yun yung pagbabalik niya, yung particular judgment natin. Final judgment na yun. Kung bumalik na siya. Hindi, pwede rin kasi sa pagbabalik sa particular judgment, makikita mo na siya. opo. Yung parang final judgment is just ano lang yun Minsan ano na yun? separate niya yung mga yung mga Separate niya yung goats from the sheep. formality na lang Gano'n. yun Formality. para oo. formality na lang, ganon. Kasi meron kasi particular tsaka final. tinatanong natin kanina kasi bakit parang hindi alam ng anak? Yun nga po yung sagot. Mystery Oo, kasi of ang the Trinity. mystery talaga kasi di ba may partition nga yung Baka sa Son of Man to kasi as a humanity sa niya. human, Kasi nasa Earth siya Kasi yung Kaya anak kaya, ng tao. Oo, Tawag Son sila of niya. Man. O di, kasi kailangan mamatay siya, magano siya. So after siguro nung yung nung tinatawag na yung diba resurrection. yung yung Muling resurrection. pagkabuhay. Muli Oo. pagkabuhay. Doon niya na malalaman ganon. Parang ganon yung buong di ba? Mas may parang Buong plano. chronology parang ganon. Kasi nga may kumbaga hindi kasi bound by by time ang Panginoon oo nga, eternal. Kaya nga, di ba, Eternal siya magugunaw man ng heaven and earth, but His words will remain. So, ibig sabihin, eternal nga. Yun yung kanyang, Yes. Not bound by word time niya. and space. Opo. No. So ano pa yung So, ano ilagay natin? Eternal. Ano ba? Keywords? Walang, Keywords, ano sa eternal, ano ba yung, kasi unveiling of what, di ba? Eternity na yun Pag na-unveil mo na, pag ikay namatay na, di ba yung sa sinare ko ring Book of Heaven? Ang ganda Pag nung na-unveil na, yung may silid, may room, tapos sa sa room na yun, meron pang ibang yun talaga yung ibig sabihin ng unveiling. Oo. Magbababaan na yung makikita mo na sa kabilang silid, andun na yung God, andun yung purgatory, andun yung hell. Ayun yung unveiling talaga. Pero Pili ka ngayon, mamahalin mo pa ba ako? Doon sa nabasa ko, na shinare mo, Brother Jerome, na you are still given an hour
para Oo, 1 magaling hour ka. after nung ano mo, Pero hininga grabe, mo. pero grabe ang ano, no, grabe talaga That's ang the mercy mercy. niya. Oo, That's the ano, unfathomable talaga ang oh, kanyang mercy. mamahalin mo pa ba ako? Or Oo. ayan, pakita ko Meron sa'yo. pa ring chance pala, no? Meron parang last chance. So, yung mga, Yung mga dasal natin kasi yun eh. O sa sabihin bagay. niya, may nagdasal sa'yo, ito. O Hmm. alam ko napakasalbahe mo, napaka ano mo talaga. Pero dahil sa dasal ng itong taong ito, Ah, ano sa tingin mo, mamahalin mo ba ako? O bibigyan ka ng chance siguro yun yung na ano, ano mo. explanation nun pagka nagdi-Divine Mercy Chaplet ka, no? Ah, For the souls, no? It's not oh, only for the souls that are mga already rosaryo gone, na at mga but rosaryo. also the souls of the living. Oo, Now, grace yun may eh, any chance grace. na they are, kinuha sila na yung, like yung mga namamatay sa aksidente, kasi syempre, they have no way of, confessing. Oo, Oo. mga inabort or mga ano, di Abort, ba? oo. Oo. So, that's the thing na pwede ka para, meron ka pa rin chance. Actually, Ano, pwede ko i-share, nabasa mercy. ko kay Kwan. Sige Sulat po. ni Alfonso Mercy. Ligori Sige po. na Way of Salvation title nun eh. May nabasa ko na sinulat niya na may namatay na tao tapos may mortal sin yata siya eh. Pero may devotion siya kay Mama Mary. Hmm. Now, Sino siya? Yung namatay? Yung yung namatay. namatay. Na may mortal? Oo, mortal sin. Pero may devotion siya kay Mama Mary na ngayon pan siya na hatulan siyang pumunta ng impyerno. Hmm. Pero on his way, hinugot siya ni Mama Mary from his way to hell. Tapos sinave niya dahil may devotion siya kay Mama Mary. Hindi pumayag ang Mother of God na matuloy siya sa impyerno. Nano siya ng Ganon. tinago siya. Parang yung parang caricature na itinago siyang ganyan sa kanyang mantle. Parang ganon. Tapos Sabi sinave siya. niya, sabi niya, Hindi pumayag si Mama Mary na mahulog, bakit? Ano ba tuluyan kasalanan siya. niya? Immortal daw nga eh. Mortal eh. Siguro hindi nagsisimba, mga ganon, o kan. Basta pabaya siya sa kanyang kwan. Pero may devotion siya kay Mama Mary. Mortal na may debosyon kay Mama Mary. Salita ng Diyos. Ayos. Salita daw ng Diyos. Mga salita. Ayos. Tapos, kapighatian. Ano pa, mga signs, ano ba yon? Signs of the times. Ano bang ibig sabihin nun? I mean, paano ba sasabihin? Mga ano. Mga palatandaan ng pagbabalik ng anak ng tao. Mga palatandaan. Kasi mga signs, di ba? Oh. Meron ba siyang ano dyan anong may tinype ba si Charles? Dun sa Little Apocalypse po sa gospel. Apocalypse kasi unveiling yan eh. Yung paano natin sasabihin yung walang nakakaalam? Parang kasi hindi siya, what do you call this? Hindi Vigilant siya din eh. Need vigilant. for watch. Oo. Ibig sabihin kasi Nakakaalam ng maging handa, di ba? Parang ganon. Maging handa. Maging handa. Kasi ayaw ni Brother Saints ng mahabang dahil keywords lang daw kasi maging sabi ko handa. maging handa. Mahaba nga itong palatandaan ng pagbabalik ng anak. Maging Dahil handa hindi sa natin pagbabalik. alam ang oras. Ang Pero oras din itong ang palatandaan ng pagbabalik ng anak ng tao, di maging handa ka. So related siya doon, no? Tama. Pwede. Eh di lagay ko na bandi dyan. Maging handa. Tama. Lalong humaba. Baka magagalit si Brother Saints niya. Hindi, may semicolon eh. Pero Alex, Mukhang masarap yung kinakain mo, Brother Saints. Ayaw mag-share. Kain ng kain, no? galing ng Bicol. Oh, pili? Oo. Oo, Sarap. diabetes.
niya. Na-miss ko na yan. Yung sa akin, di na tumagal eh. Binigay ni Kwan yung isang kabrad namin. Ang mga sugar. Ah, Uy, malapit na bukas ng start ng alas. ng nobinaryo para sa Christ the King. Katatapos na po yung ating liturgical year. 15. Di ba? Mag-start na ang ng cycle? Year C. C? Oo. Year C. B tayo ngayon eh. Ah, Year C. okay na ba yan na lang? I think okay na okay to? na siguro. Okay na yan, ha? Opo, okay na yan. So, doon na po tayo ngayon sa ating unang pagbasa. Kay Daniel. Opo, itong pagbasa natin na unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 12, talata 1 hanggang 3. At ang magbabasa po nito ay walang iba kundi si Brother Kuis. Kuis, Kuis are ba? you there? O second sabi. Tama, si... Second reading daw siya. Ako later. Standby second po. reading ba siya? Second reading ka? Ito, Oh. second reading kaya lang sa first reading wala si Tito Tongin. Okay. Si na lang, si Brother Jerome na lang. Sorry po. Tapos na ako, gospel. Ay, si Brother Hector na lang. Brother First Hector, reading? okay lang? Opo. First- Okay lang. Sorry. Pagbasa mula sa aklat ng Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahan walang hanggan. At siyaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Hector. Welcome. Scatology. May Cindy's po sa Blumentritt, Manila. Talagang Cindy's pa rin, ha? May chat niya. Dapat si Brother Christian ng first reading. Second daw Pero siya. nangyari na hindi. Tama si Brother Boots ang second. Pero siya na lang ang second. Okay na. Okay lang po. No worries. Ano naman tayo we are flexible. Yeah. So, Correct. pili ko lang yung konting dito. Medyo mahaba siya, pero ang sabi dito, although this book tells us virtually all that we know about the Prophet Daniel, na ang pangalan ay nangangahulugang God is my judge. The author of this book is unknown. The book is arranged in no historical order and has come down to us with different parts written in different languages, some in Hebrew, some in Aramaic, and some in Greek. The portion in Greek, which is chapter 13, yung Susanna, chapter 14, Bel and the Dragon, and chapter 3, verses 24 to 90, the prayer of Azariah, are not contained in the Hebrew, or consequently, in Protestant canon of Scripture. There are unusual changes in construction throughout, the first person frequently alternating with the third. This leads scholars to suspect that multiple authors and or editors may be involved. The Hebrew Bible locates Daniel in the historical section between Ezra and Esther. The Septuagint, the Greek translation used by the apostles, locates it in the section of prophetic writings as the fourth of the major prophets after Ezekiel, which is where it is located in Catholic, and strangely, since they follow the Hebrew canon in Protestant Bibles.
The book was written around 300 BC or later, while Daniel himself lived some 225 to 300 years earlier. Daniel had 4 apocalyptic visions, which are described in chapter 7 through 12. But today's reading, or per Sunday's reading, comes from the ending of the 4th of these visions. Wala yung Daniel sa Protestant. Meron daw, May section na wala. Yung, meron section na wala. Chapter Yung 3. Susana, yung ano, wala yata sa yung Susana. Yung Susana, Oh. yung Bell and the Dragon, tsaka yung prayer. Tinanggal ni Luther. Alam mo naman, Zulu. Kaya tumipis yung Bible nila. Manipis nga. Kaya Pasok nga sa eh, kilikili. mahirap yun. Anyway, so dako na po tayo dun sa ating ano. O baka may gusto kayong idagdag dun sa ating unang pagbasa na summary or konting explanation. Meron po ba? Chop-chop kasi sa Bible. Tama. Kung wala naman po, eh dako na po tayo sa ating paghimay-himay. Kanino po ako huminto? Pabalik na tayo kay Brother Saints. O tapos na si Brother Saints. Brother Jerome, ikaw na? Okay lang? Oh, Okay. Sa talata 1, sino ang darating sa panahong iyon at ano ang mangyayari? San Miguel mag-iinuman. Sa panahong iyon, San Miguel Beer. sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan. Hindi pa nangyayari kailanman, ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Yun. Thank you, Brother Jerome. Ang sabi nga dito, doon sa nabasa ko, parang ang mga Israelites, naniniwala sila na each country ay merong guardian angel. So, ang sa kanila is si San Miguel nga daw. And then, itong nakalagay dito na yung ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos, ito daw po yung Book of Life. So active si San Miguel ngayon doon sa Iran. Gera ng mga Iran. Gera Tsaka ng ng Israel. Ah, Oo. Di ba? Ano yun? Kahirapan din yun sa kanila. Pero marami naman nagdanas sa kanilang gera eh. Pero ito hindi pa nangyayari kailanman. Isang matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Hindi kaya ito yung ano? Yung tawag dito, yung ano ng Fatima. Yung prophecy sa Fatima. Anyways. Dako na po tayo sa talata 2. Brother Hector, okay lang po ba? Sure, no problem. Okay, ito po yung katanungan. Ano ang mangyayari sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig? Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusahan walang hanggan. Ito na yung sinasabi nga kanina ni Brother Jerome. Ano? Ito na yung Brother Jerome, tama yun, particular ano na to, judgment, or ito na yung yeah. second, in general? Heaven and hell na. Pwede, both actually, pwede naman Both siya pwede, no? So, ito na yung tinatawag na eternity. Kasi ito na yung saan pupunta eh. Kung sa eternal paradise or eternal damnation. Tama ba? Sa buhay na walang hanggan daw, eternal life or eternal damnation. Yun na nga yung veils, di ba? Oo. Maglalaglagan na yung veils. Yung mga nasa suffering, wala talagang pag-asa. Ano po? Purgatory. Yung nasa Suffering. purgatory, ano sila? May pagkasa talaga. Magka-cleanse. Magsasuffer sila doon.
Ibig sabihin yung mga nandun na sa ano, Church sa suffering nga tawag sa kanila eh. yung mga nandun na sa hell, wala nang pag-asa. Wala Wala na. na. Wala na. Pinili nila yun eh. They lost their chance, kumbaga. Di ba? Binigyan na sila ng, ito, pili. Yun nga dun sa ano, piliin mo. Lord, di ako worthy, dito na lang ako. Parang ganun yung mga iba eh. Oo nga. Walang Kaya, pagmamahal eh. tas di ba? lately, I don't know if I posted it doon sa group natin. Yung sinabi ng isang pare na ano ba yung kasalanan na hindi talaga mapapatawad? Blasphemy Ba sa Holy Spirit. ang Holy Ano ba? Spirit. Oo, yung kasi yung pala yung ino-offer niyang salvation pag tinanggihan pala natin, yung pala yun, no? Yung hindi natin pagtanggap doon sa salvation. Kaya nga ganun si Lucifer, di ba? He will not serve He will the not. Lord. Oo. Non-servium ba yun? Non-servium. Oo. Kaya, so dapat wag pala natin tanggihan yung ino-offer niya na kaligtasan, yung kanyang mercy. Hindi po ba? Grace. Mercy and grace. Kaya nga dapat magkumpisal tayo pag saan. Even Pero once, ngayon, ang daming hindi nagsisimba eh. Majority yata eh. Ang dami, Oo, ano? marami. Pero pagdasal po natin kasi hindi pa naman huli. Mm. Petics may pa. pagka- Petics pa sila eh. So, Pero, mabilib pa sila sa sarili nila na sila yung Diyos. pag napitik sila, no? Pag napitik siguro sila, tsaka nila maisipan. So, kaya nga, pero sana ang ipag-pray nga natin na maliwanagan na sila na they have to, gawin yung will ni Lord para naman na matuwa si Lord. Kasi tayo ay we're mere servants na talagang doing His will. Hindi tayo naghahangad ng anumang kapalit. The mere fact na tayo ay tumutupad lamang sa ating pagiging servant, good enough na yun sa atin. Di po ba? So, Yes. sa talata 3, sino nang susunod? Si Brother Quiz ba? Quiz? Okay lang po ba? Ito po yung katanungan. Sino ang tinutukoy na magniningning na gaya ng liwanag sa langit? Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggang. At ang iba sa kaparusahan na walang hanggang at yaon may makaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning ng parang tala sa kalagitnang magpakailanman. Amen. Thank you. Thank you, Quiz. Maliwanag naman maliwanag sa ating lahat. Meron po ba kayong gustong idagdag na paliwanag ukol sa ating unang pagbasa? Commentaries? Baka meron po kayo dyan. If wala, Mayroon akong komentary kung gusto. Yun. Kaya wala pala. sige po. Meron po ba? Sige, basahin ko yung komentary. Sige po. Galing sa Universalis. Okay. This passage looks towards the end of all things. It is a crucial passage for here, for the first time in the Bible, the resurrection of the dead is proclaimed. The book of Daniel was written during a great persecution of the Jews a couple of centuries before Christ. It was then that finally the resurrection of those who remained true to the Lord was revealed. The earlier Israelites pictured the afterlife as a sort of powerless, shadowy half-existence in Sheol, where the dead could not even praise God. Yet there had been many hints of conviction that God would never desert those who love him. I know that my Redeemer lives and that from my flesh I will look on God, said Job. Only now, under the stress of the death of martyrs, in the persecution is the full truth revealed. At the end of time, God will intervene to draw his own into himself in fullness of life. In this reading, many will awaken. Many will awaken does not mean that some will not awaken. It merely indicates a vast number
that almost limitless multitude of the dead. End of commentary. Yun. Thank you, Brother Hector. Ito naman sa aklat ni Daniel, inilarawan ang isang panahon ng matinding pagsubok at ang paglitaw ni Miguel, ang dakilang prinsipe na nagtatanggol sa mga tao ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng pag-asa. At sa panahong iyon, ang iyong bayan ay maliligtas. Ang sinumang natagpuan na nakasulat sa aklat. So ang mga ito ay nagpapakita ng katiyakan ng kaligtasan para sa mga tapat sa Diyos. Ang mga natutulog sa alabok ay muling mabubuhay. Ang ilan sa buhay na walang hanggan at ang iba sa kaparusahan. Ang mga ito ay paalala sa atin na ang ating mga aksyon at pananampalataya ay may epekto sa ating hinaharap. End of reading. End of comment. Yun. Thank you, Brother Eternity raw ang keyword ni Eternity. Brother Charles. Sa Tagalog, Walang hanggan. walang hanggang. Amen. Walang hanggan. Andun ulit yung yung kahirapan, 'di ba dun sa sa Kapighatian. kapighatian. Oo. 'Di ba? At saka yung sinabi mo nga doon, yung it also pertains to hope kasi ang sabi nga din ni Brother Hector sa commentary, sa mga panahon na yon, ang feeling nila yung mga Israelites na kahit na mamatay sila, parang wala nang hope na even na mag-praise sila kay Lord. So, yun yung pinapaano na there is hope. Merong pag-asa. Actually, next year, Jubilee year 2025, yan yung yung tema di ba? Pilgrims of Hope. Tayong mga naglalakbay. Ano yung natin sa MFC? Regarding hope din tayo what is it nga? May hope din something like Ano yun, Brother Charles? Basta hope din. may pag-asa din tungkol sa pag-asa Hope ng rin. sigarilyo. Walang pag-asa doon. Hope ng sigarilyo sa tatay ko. Mahilig sa hope yun Talaga? Ano sabi ni Brother Charles? Maging handa. Eternity. O dapat dito ba may eternity din? Maging handa rin? Oh. Hindi. Pag-asa. Magdadala ng pag-asa. Pero kasi Eternity. Nakasulat sa aklat ng Diyos. may binanggit na tagapagtanggol di ba si Miguel? Nakasulat na yun sa Book of Life yun Oo. Sabi mo? Oo, nakasulat. Nakasulat o yung word ba yan? Oh. Mhm. Dapat andun yung pangalan natin. Oo nga Kahit family name lang. Lahat tayo. Pati mga pamilya natin. Lahat-lahat. Everyone. Alam mo yun na lagi yung dinadasal ko pagka nagko-consecration na lahat ng mga kaluluwa ay makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoon sa langit. Oo naman, I give all the honor, glory pag nandyan na. I love you, I give you my I love you, glory, adoration. And I repair for those who are not able to give adoration, love. Parang Fatima ang dating, pero ginawa ko lang sarili ko. Sarili ako din Hindi. Basta hindi ko sarili, si Lord pala yung nag-dictate sa akin. He's the one dictating Ako rin inano ko rin na tawag dito, parang it's like a general prayer for everyone. Although meron din akong nililift na particular like those who are sick na na talagang humingi ng dasal at saka yung talagang those talaga na sa atin. Tinataas ko lagi yan. Yeah, tinataas ko. Sabi ko nga,
ang dami kong habang tinataas ang host, di ba ang sabi nga doon, My Lord and my my God. Lord and my God, my Lord and my God, my Lord and my God. And then doon sa chalice naman, pag itinataas daw, ang sabi nga doon is, Jesus, mercy. O Have Jesus, mercy. have mercy. O 3 times mong sasabihin. Yung sa akin, alam mo, ang dami kong sinasabi. Sabi ko, hindi naman siguro siya malilito, no? Kasi ang dami ko pinagpe-pray. Malala ko na si ganito, sama ko rin sa prayer. Hindi ko lagi Doon yata yun sa second prayer ng pare after nung mystery of faith, di ba? Mag-ano na siya. Pray na siya. And for those who are awake, yung sleep, no? Parang iano mo rin din yung yung mga dead. oo, Oh. na mga natulog na or ano. So, kahit Kasama na rin sila. dead sa kaluluwa, buhay pa, pero patay ang Patay ang kaluluwa. kaluluwa. Ang sinasabi ko dyan, my Lord and my God, share us your, yung halimbawa, yung body, and then your, yung yung, sabi niya, yung blood, para sa salvation, for our salvation, especially those, kung ano man yung gusto mong, kahit hindi mo naman pangalan, nasa isip mo naman na yun. And for the whole world. For the sake of His For the whole sorrowful world. passion. Ano pa? Kasama na eh. Keyword. Keyword pa natin. Okay na ba to? Yan na siguro yun. Maiksi lang yung reading eh. Pero may tungkol nga yan talaga sa no? Buhay na walang hanggan or eternal damnation. And then may tagapagligtas. Ano ba sa una may tagapagligtas, di ba? Ito makapangyarihan tagapagtanggol eh. Dito si Christ na nga eh. Doon sa gospel natin. May makapangyarihang bantay. Si Miguel, di ba, dakilang tagapagtanggol. Samantala sa gospel natin, ang babalik si Christ who is our salvation, di ba? Pasensya na po, nagtsatsa. Medyo. Anak ng tao, siya naman mag-ano. Hindi. Nagbibigay. Tsaka siya yung punong saserdote sa second reading. Punong saserdote. Mamaya dito. Sa second reading. Okay na ba to? Okay na siguro yan. May dadagdag Charles pa na. kayo, mga kapatid. Okay na yan. 1, 2, 3. Okay, thank you po. So sa ikalawang pagbasa naman po natin, ang pagbasa po ay magmumula sa sulat sa mga Hebreo. Mula sa aklat ng Hebreo at Kabanata 10, talata 11 hanggang 14 at 18. So, Brother Charles. Sige po. Pagbasa mula sa aklat ng mga Hebreo. Bawat sacerdote ay nakakatayo ng lingkod araw-araw at naghahandog ng iyon din mga hari. Subalit hindi makakapagpawi ng kasalanan ang mga hari. Ngunit si Kristo ay minsan naman ang nakahandang dahil sa mga kasalanan at iyon sapat na. Pagkatapos, lumulupok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay niya noon hanggang sa lupasin at papasukin sa kanya ng Diyos. Ang kanya ng mga kaaway sa patuwid sa pamamagitan ng isang lamang pagkahandog na kanya pinagpagin ng banal magpakailanman ang maninipis niya sapagkat ipinapatawad na ang mga kasalanan na hindi na kailang para naghahandog dahil sa kasalanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Brother Charles. Thank you for reading the second reading. So, meron po bang gustong magbigay ng commentary regarding sa second reading?
Ang haba kasi nung binasa ko kanina. Ang dami na Meron po ba kayo dyan? Gusto niyo commentary ko? Sige po, go ahead po. According to Universalis din. Sige po. Uh, Sino Christ ba is yung universalis? parang Sige, perpetual Daily daily gospel to eh. gospel. And readings eh. Perpetual lang. Sige. Continue. Christ is pictured in the terms of the coronation song, Psalm 110, as the Son of God sharing God's throne. His sacrifice on the cross was not an act of vengeance by God, inflicting on Jesus the pains which we deserve, after which God suddenly changed his mind and rehabilitated Jesus. It was the consummate act of loving obedience by which Jesus, on behalf of all humanity, reversed the disobedience of Adam and united us all to God. The resurrection by which Christ was raised to glory, the Son of God in power, was the recognition of this renewal of life. The sacrifices of the old law were partial, temporary, and needed to be repeated. Christ's offering in obedience was complete and could never be repeated. When he writes to the Corinthians, Paul uses the same psalm to show that Christ is waiting to put the last great enemy, death, under his feet, and so present the kingdom to his Father. End of commentary. Sa akin naman, sa sulat sa mga Hebreo, ipinapakita ang sakripisyo ni Kristo bilang isang natatanging alay na nagbigay ng ganap ng kaligtasan. Ito yung sa pamamagitan ng isang alay, pinabuting magpakailanman ang mga pinabanal, Hebreo 10:14. So ang mensaheng ito ay nag-uudyok sa atin na huwag mawalan ng pag-asa. Yan, hope, no? Hope again. Kundi patuloy na manampalataya sa mga pangako ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa tiwala sa Kanya. Yan, Jesus, I trust in you. Na ang ating mga kasalanan ay pinatawad at ang ating mga puso ay nilinis. Yon, we should trust in Jesus. End of sharing. Amen. Thank you, Brother Jerome. Amen. Talagang ang clear ng mga commentaries nila kasi nga once and for all, ginawa na nung ating high priest na in the person of Jesus Christ na bukod sa pagiging high priest niya, siya na rin yung naging alay di ba? Siya yung unblemished na lamb. Di ba yung kung baga i-correlate mo dun sa inihahandog sa temple as offering, parang sin offering at saka kung ano mang mga offering, di ba? Dami lang mga offering dun kailangan unblemished, di ba? Ibig sabihin, walang kapintasan, walang ano. Si Christ, ang ano naman niya, talagang walang kasalanan. And then he not only represented us kasi siya yung parang tumayo para sa atin diba? Para tayo ay masave nga, mabigyan ng kaligtasan. Isang beses lang. Pero ginawa niya, isang beses lang, hindi na kailangan ulit-ulitin kasi once and for all, kumbaga, yung sacrifice niya. Pero bakit, Brother Alex, paulit-ulit tayo sa nagsisimba na yung sacrifice niya? In-explain yun doon sa Ako ba nakita yun? I think you posted it already. Ba? Ikaw ba yata Kasi nagkakasala tayo paulit-ulit din tayo. Do this in memory of me. Okay, nagkakasala tayo, nakakalimot tayo, kaya kailangan tayong bumalik ulit para ma-recharge for our sake. Actually, siguro. Hindi naman siya nire-renew Parang yung kasing niya, it's not limited into time kasi yung kanyang sacrifice. Parang yun yung nabasa ko. Na for all eternity yung kanyang sacrifice. Yung once and for all na sacrifice niya for all eternity. So talaga kaya lang during the mass, diba, hindi daw yun yung tamang term na renew kundi in continuation, parang ganun. Dun sa kanyang yung kanyang tag dito salvific offering.
sacrifice niya. yung sacrifice niya. In continue. Tsaka itong Parang nauulit daw yung, di ba, yung sacrifice Yung niya sa Calvary. Calvary. Yun. that So, tayo ay doon mismo nare-repeat lang, although unbloody ang form. unbloody na. Unbloody na. Mm. And then if you notice, Kasi nga, in memory na nga eh. sabi Memory. nga nila, when during Mass, no, na sometimes we don't really appreciate it. Kasi ang nakikita lang natin, kasi tayo human lang eh, ang nakikita lang natin, ang visible lang sa atin, yung kapwa natin na nagsisimba. Mm. So actually, sa Mass pala, what happens is, in union with all the saints, angels, at saka yung mga church suffering, yung mga nasa purgatory, andun lahat, present lahat. Tsaka dyan tayo naghahanda sa Mass eh. Di ba, Including Mama para Mary, sa- nandun din. Including Mama Mary, Oo. all the angels and saints nga eh. Nandun sila lahat. Kaya talagang kung ano Sa ma-appreciate likod lang si Mama Mary nung sa altar, altar. sa priest banda. Kasi nandun ang Diyos eh. Kasi where the son is, the mother is. Di ba? Kanya hindi nga explain niya saan ko ba yung nakita na kasi may nagtanong bakit nga daw si Mama Mary daw ba ay kinuha both body and soul. Kasi hindi Shoot to heaven. attempt ng anak na maagnas yung katawang lupa ng Tsaka sinless siya eh, Yes. immaculate siya. Hindi siya nagkakasakit. Hindi Yes. siya mamamatay. Pag Yes. ikaw ay immaculate, sinless. Kaya nga Kasi sabi, na Adam, kaya dahil nga nagkasala, tayo, yun yung naging natin, that because of sin and death, pumasok yung death. Pero kay Mama Mary, hindi hindi. pumasok yung death. Kaya nga sabi, di ba, parang natulog lang siya. Kaya nga sabi, dormition. Yung Yun yung lugar, paniwala is Definition. orthodox. ano siya, para siyang natulog lang, pero inakyat siya both body and soul. Kaya nga yung mga argument ng mga protestante, binibilital nila yung role ni Mama Mary, parang instrumental lang daw siya ng Hindi to, panganak kay Lord. actually, After that, parang nakita yun, wala na. na sa exorcist na pare na nagsasabi na ginagamit nga yung iba natin mga kapatid na dapat ipag-pray natin na yung hindi nila tinatanggap nga si Mama Mary. Samantalang sa mga exorcism, number siya, talagang sinasabi ng mga demonyo na huwag tatawagin siya, yung babaeng yun, huwag niyong tatawagin. Hindi nga sinasabi yung pangalan. Hindi nila mabanggit yung pangalan ni Mama Mary. Kasi she's so pure eh. So pure yun. She's so pure. So talaga madumi yung mga demonyo. Yun. Talagang Kaya pagka Mama Mary na, madumi ako. ano na sila, yung bang takot sila, afraid sila yung Mama Mary. Kaya yun nga ang inaano natin na wag nating sabi nga nung pare, wag natin silang kamuhian yung mga tumutuligsa o yung mga nagre-reject kay Mama Mary. Bagkus ipag-pray natin sila kasi they are also being used by the demon. No. Oo, di ba yung guest speaker natin si Pastor, si brother dating taga-tuligsa. Si brother Noe Dora. Dating Diba? taga-tuligsa rin siya na kay Mama Mary, di ba? Pero tingnan mo, biglang balikwas, no? Pero isa sa nga talaga yun, dun kahapon, dun sa topic yung unfortunately, hindi ko natapos kasi nahabol ko yung Mahaba na. haba na eh. Past 10 na ako umalis. Pero na-late kasi si Father Sikia eh. Father Josie. Malapit lang yung seminar San Carlos eh. Malapit lang pero na-late kasi siya ng dating. So we started anong oras? Kami iba siyang lakad. Busy kasi yan siya. Busy siya. Pero actually, narinig na po natin yung iba doon sa mga topic. Although, he put it in a very organized way na tama-tama nga na we have to use nga din yung mga sacramentals, talagang yung mga blessed salt, tsaka yung holy water, and even yung bell nga daw, important din yun na pagka yung meron ka na nararamdaman na may pinabe-bless din pala na bell na mo siya. I-ring Kaya mo. bumabagting yung mga church, di ba? Pag kaya Angelus, ting! Okay, pala, ayaw daw yan pataboy din yan. Ayaw daw yan ng demons. And also,
Nabibingi sila doon. Yung dinig ko rin naman doon sa isang ano din, sa isang exorcist priest na ano, ang sabi nila, if you play yung Gregorian chant ha, yung totoong Gregorian chant, kasi may di ba merong group na nag-ano ng chants Eh din. di yung mga dasal ng ano, Our Yes. Pater Yung mga- Noster, di ba? Tsaka yung mga psalms usually yung inaano ng Ave Maria na kanta yan. yan. Kinanta Ano mo daw yan. yan? Very effective. daw yan. Salve Regina. Eh, Di ba? Meron yung ano parang inano niya sinight niya example na he played na hindi pa siya priest seminarista pa yata siya. Pero may gumugulo sa kanya kasi yung pader nalagyan niya ng holy oil. Tapos yung isang pader, nung pupunta na siya doon, parang maingay yung pader. Tapos pag nilalagyan niya ng holy oil, na-absorb agad yung ganyan, nawawala. Tapos yun ang ano niya na nag-play ng 24/7, nag-play siya ng Gregorian chant, tumigil. Umano sila. Hanggang naging pari na siya. Tumigil yung nang-iistorbo sa kanya. Anyways, balik po tayo sa ano. Di ba tayo naghimay-himay Himay-himay na po tayo. Sino na po yung huli kong tinawag? Charles. Si brother brother Saints na. Brother Saints, ang katanungan po sa talata 11, ano ang ginagawa ng bawat pari araw-araw at ano ang dulot nito? Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga yon ay hindi naman nakapapawi ng kasalanan. Walang effect. No effect pala, no effect. Thank you, Brother Saints. Thank you. So, ang susunod pong katanungan, Brother Hector. Yes. Talata 12 po. Ano naman ang ginawa ni Kristo minsan lamang at ang naging dulot nito? Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos numuklok siya sa kanan ng Diyos. Ayan. Thank you, Brother Hector. Welcome. Brother Jerome. Ang susunod pong katanungan sa talata 13. Ano ang hinihintay ni Kristo? Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Ano? Napapaligiran ka na! Sumuko ka na! Until his enemies made So his talagang footstool. talagang papailalim talaga sila. Okay, thank you, Brother Jerome. Brother Welcome. Charles, Luis, ang susunod na katanungan sa talata 14. Ano ang naging epekto ng ginawang paghahandog ni Kristo? Ano yan, yung pinaka-last? Or 14. 14. sa makatuwid sa pamamagitan ng isang lamang maghahanda sa kanya pinapagimbanal magpakailanman ang mga nilinis niya. Tapos sapagkat ipinatawad sa mga kasalanan na hindi na kailangan maghandog dahil sa kasalanan. Ayun, tinapos Nilubos na. na niya. Thank you. Thank you, Brother Charles. Yun. So, ginawa ng perfect. Na perfect na. No. Hindi na kailangan ng ulit-ulitin pa yung kanyang sacrifice. Okay, maraming salamat po. So, meron bang gusto pang mag-add ng commentaries or mag-ano na po tayo? Keywords. Sacrifice for sin. Handog. Handog. Yan. Handog ng sarili. Ng Diyos. sarili. Oo. And then yung yung ibig sabihin nung umupo siya sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin siya yung ating high priest. Meron na tayong representative.
Anong yung Tagalog yun? Yung lumuklok siya sa Oo. kanan ng Diyos. Opo. Ibig sabihin siya na yung ating high priest eh. Right hand. Seated at the right hand of the Father. Bakit sa kanan, hindi sa kaliwa? O ano, bakit nga? Sino ba nasa kaliwa? Wala eh, wala nakalagay kung sino na doon. Kahit sa mga pictures na illustration wala nasa kaliwa eh. Kanan lang talaga no. Kasi di ba, Nasa crib kasi, no? parang Okay. meron nang nagbigay niya nung isa sa So, LBS script. natin kung ano daw yung bakit kanan. Yun ba yung mga general or yung may mga mataas na katungkulan usually right hand ng namumuno? Right hand kasi means parang truth no? Oo. Ganun ba yun? Kaliwa. Nangangaliwa ka parang. Di ba? Ano pang meron dito? Kamatayan. Kamatayan. Yung paghahandog ng buhay. Sacrifice. Sacrifice nga yun. Pero ano na lang, yung mas maganda na lang yung kamatayan. Yung kamatayan ni Sacrifice as a redemption, no? Or as a para sa ano natin. Redeeming Sa our from pagpapatawad ng mga mga kasalanan. kasalanan. Hindi So ito na nga yung sinasabi doon sa sacrifice yung mass eh. Oh, the holy sacrifice of the mass nga. But Eucharist is also thanksgiving din. Thanksgiving. Yun ang meaning daw ng Eucharist. Thanksgiving. Sa Greek ba? Greek ang Eucharist? Meron na ba siyang mga... Pero sa lahat ng yan, talagang ang pinaka-glaring talaga hope. Yung pa naman yung team natin next year. Both sa Jubilee year at saka sa tawag dito sa ating community sa MFC. Pag-asa. So kasi pag namatay siya, sacrifice para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung pag-asa na minimithi natin. Amen. So meron So, gaano na ba tayo? na tayo, isama po mga Jubilee year sa mga bisita iglesia ng diocese. Kasama yung diocese nyo sa Brother Charles, di ba may mga what do you call this, specified na na mga churches? Sama po ang Jubilee year sa mga bisita iglesia. Ano yun? Meron bang indulgence yan? May indulgence yata yung pagbisita kasi hindi tayo makapunta ng Rome lahat eh. Meron mga in-specify, alam ko may listing ng Di ba Brother Charles, may listing yung yung mga churches. Hindi ko alam kung ang Manila Cathedral tsaka San Agustin is included. And ang Santo Domingo. Yung may mga Parang shrine yata ang shrines. ginawa nila, di ba? Yung mga shrines po. Keywords. Antipolo yata kasama rin, no? Landmark Antipolo Chapel Church. Makati, kasama Landmark Chapel Makati. Salita ng Diyos walang hanggan. Pighatian. Ano pa? Yung pag-asa. Ano pa? Ano yung kaninang na doon kay kapighatian, pag-asa, handog ng sarili. Natandaan. Maging handa, ano pa? Kamatay. Pag-asa, handog sa sarili.
Yung pag-asa because of the eternal sinusulat ba dito? Yes po, Manila. Ano yung sulat natin? Pag-asa? O Mag-asa. pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ano yun din? Buhay na walang... Andun din yung salita ng Diyos eh. Oo. Yan po yung ano natin, no? Yung responsorial psalm, Diyos ko, Diyos aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. tangkilikin. Diyos ko ang aking Manalangin walang humpay samantalang hinihintay si Jesus na po. Our Lady of Fatima, napasama po sa Ay, pwede yung diocese. pwede kami magpunta ng malapit yun sa amin, sa kabila. Mary, Mother of Hope, kay Father Reggie. Mary Manila, Mother of Hope. Manila Cathedral, Landmark Chapel ng Makati. Ano yun, gagawing mga jubilee? Sa mga pwedeng bisitahin. Sila Landmark? yung mga holy doors ba yon? Yung mag-o-open ng door. Parang 500 years natin na ganon. Di ba nag 500 years ng Holy Doors. ating Christianity. So mayroon tayong indulgence. Ibla na. Manalangin walang humpay samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Ang hinahantay natin si Christ dito for the second coming. Tama. Palagay ko si Brother Charles meron ng hibla. Ang muling pagdating ni Kristo ay paghandaan upang tayo makasama sa kanyang kaharian. Wala. Yan, pag tahimik, nakakapagsulat kayo ha.
sa buhay ang mga salita ng Diyos. Ayan, live the word na yan na maging laging handa. Yan, nagsulat si Brother Saints. Ako na lang ang wala. Ikaw na lang pumili. Ikaw na lang pumili. Tama. Ay, hindi na pumasok. Di ba, pasok yan. Baba Pumasok mo lang ba? yung ano. Pumasok yan. Ang pagpapakasakit ni Kristo Baba mo lang yung ano. Yung ay curtain. ang katuparan ng pangako ng Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay na to. Kasi yung sinulat ni Brother Alex. Pero gusto niyo bang dagdagan pa to? Pero live the word eh. Sinulat niya ano, yung ano mong takot. Maganda rin yan, no? Yung pangalawa. Kasi meron nga doon kapighatian and everything. Maganda rin yung ano, parang similar naman din doon sa. So, gawin ko yung ginawa ni Brother June, lahat to. Pwede ba yun? Pwede ba yun? So, hindi nakakasya. Hindi ka kasya. Ang tawa ni Charles, oh. Pwede kong gawin yung siguro doon sa labas ng pictures ay yung mga ano, doon mismo sa post ng Facebook. Pwede ko ilagay lahat, pero doon sa ano, pipili ako ng Pili isa ka para na lang. doon sa Oo, pwede naman yun. I will vote for Tito Alex Hayoblao. Dito, absent po si Tito June. Kung present si Brother John, ibig sabihin lahat. Pwede. Pag wala, isa lang. Hindi, ilalagay ko yan lahat. Hindi nga, ilalagay ko yan lahat doon sa, sa labas ng picture. Oo. Yung isusulat ko lang doon sa post. Sa comment, oo. Napakaliit naman ito. Yung yugot natin. Sinulat si ano? Maikli ang oras ng LBS. Kasi wala masyadong discussion. Ganun. Wala si Brother June. Tsaka yung nagtatanong si Brother Tunying. Hindi ka kasi nagtatanong masyado, Brother Charles eh. Tahimik ka kasi. Kasi parang ano bang kailangan nating i-expound sa ano kung clear naman sa lahat. Di ba? Iti-take natin ano. Kasi yung explanation dun sa ano, dun sa binasa natin. End times, parang pang end times din kasi ito eh. Di ba? Before the Christ the King. Before Christ the King. So marami ka talagang mga unveiling na kailangan kang yan, yung fear against hope and fear pag ikaw hindi handa, di ba? Pag hindi ka handa, may fear talaga. Tatakutin ka. Kaya pugunaw ng mundo. Yan yung isa daw yan sa sa mga emotions na pinapatake ng demonyo. Fear, anger, and ano na nga isa? Sadness. Yun yung fear, anger, and sadness. Yun yung inaano ni Paano Di ba mo? pito rin yun, yung capital sins? Ano po? Di ba pito rin yun, capital sins, yung pinanghawakan ng demonyo? Yung capital sins, yung usually yung kung saan nanggagaling yung mga kasalanan. Pero kahapon, yung dun sa ni Father Sikia, yun daw yung mga
Kasi inaano tayo ng demonyo sa ating isipan. Temptation. So yung tatlong yun na emotion natin, Mm. minsan nagde-dwell. Doon tayo yung bang inaano ng demonyo. Kung meron tayong fear, any fear. Meron tayong anger, may galit, di ba? Saka meron tayong sadness. And pride. Oh, Yari. parang ganun Pride. ano na ano niya eh. Yo, kasama. Pero yun yung Yun ang pinaka-ugat. pero pride, Pride. ugat naman talaga yun. Kasi ayaw mong tumanggap ng ano eh, di ba? Na laging ikaw ang ano, laging ikaw Oo, ang- ayaw mo tanggapin yung salita ng Diyos, out of pride yun. Yes. Wala kang humility and obedience. Paano mo pinaghahandaan ang pagbabalik ni Kristo? Tama? O, doon sa challenge na tayo. Doon sa hamon. Frequent the sacraments. Uy, si Brother Tunying. Sumisilip. Brother Magandang na, Tunying. natapos. Meron pang oras para sa Agad atin. sila natapos. Oo nga. Tapos na sila. Kaya nga. Ay, mayroon pa ba sinulat? Late po, tito, sabi. Late. I think we can put there, no, yung frequent the Tagalog, please. Di maintindihan ni Brother Tonying. nga, no? Madalas tanggapin ang mga sakramento. Yun. O tanggapin ang madalas Tanggapin. ang mga sakramento. Yan, tanggapin na madalas ang mga sakramento. Yung sakramento na yung pwedeng ulit-ulitin. Yung kasal, minsan lang yun. Kasi Oo. Araw-araw ay kakasal eh. pwede Oo naman. Hindi, araw-araw ka ikakasal sa Diyos sa Eucharist. Yun. Ah. Yun, tama. Sakramento ng Eucharistia at Umpisa. pangumpisal. Saka also to spend time sa dito lang nga sa amin, wala kasing adoration chapel yung namin. Meron kami. At Ganda sana may adoration chapel. Sa amin, meron din yata dito sa Chapalan. Kaya lang, hindi ko alam ang schedule. Minsan sarado eh. Ay, ganun. Supposedly, dapat ang di ba? sarap magpalamig din eh. Hindi, tsaka talagang, lang, kahit na magstay ka doon in silence at Oo. Parang Oh, you give your I love, ibigay ko yung I love you kay Lord na hindi binibigay ng mga I love you sa lang. Lahat naman hindi nakapagbisita sa inyo, Lord. I requite my I love you to you diba? for all. Para Past, present, and para future. magiging representative ka ng ibang mga ibang mga souls. Di ba? Kasi he is Lagi also ko lonely. naalala yun, can you not wait for an hour? So bisitahin. Ano ba? No. Ano ba yung mag-spend time? Pero magkawang-gawa rin sa kapwa. Yung Gumawa ng kawang-gawa. Tapos, corporal works, spiritual and corporal works of mercy. Oo. Ang banal na Blessed. sakramento. Ang banal na sakramento ba? Eucharistia. Sakramento, di ba? Blessed Sacrament. Blessed Sacramento. Sakramento nga. And then, yun, sinabi Works of corporal works. Paano ba sasabihin? Gumawa ng, paano ba yan? Gumawa? O tumupad ng mga... Anong do sa Tagalog? Do. Gawin. Gumawa. Tumupad. Gawin. ang corporal works of mercy. dapat gumawa. Gawin, do. Ay, direct translation naman yan ng tanong. You do not translate Tagalog and English like that. Hindi lang corporal and spiritual. Delubyo na, umpisal na talaga si Brother Tunying.
Yung and spiritual works. Gawin. naglagay ng si Gumawa. Brother Quiz. Okay na. Gawin ang corporal at spiritual works. Mercy, kasi nasa November pa tayo for the Oo poor nga. souls in purgatory. Oo nga, We do a lot of spiritual works for them. tama. Araw-araw yan. Araw-araw kay Maria, Keep safe pa. Marating ng bagyong Pepito. kami ay... Baka tumama raw Okay dito na sa lugar natin, Metro Manila. Oo nga daw, pag-pray Pepito. natin na hopefully matunaw na siya. Hopefully, hindi maging super typhoon. Opo. Ngayon pa lang, pag-pray na natin, itaas na natin sa Panginoon na matunaw na siya. Yung kung low pressure area pa lang siya, matunaw na. Magpe-prayer na tayo? O ano na? I think Yeah. Picture taking Picture na. taking. I think we're good na. Opo. So, picture taking na talaga. Ang bilis Oh, game na. Hindi kita yung Bible Di ko. pa Uy, ba't nawala si ano? Ay, nawala si Brother Tunying. Kung kailan But Charles. Boys, But Charles. show us your Nawala. kapugian. Kasi hindi. Yan, ayan. 1, 2, and 3. Isa pa, sandali Saglit lamang po. Asa na yun? Feelings na. Oh, with feelings Dapat with feelings. Feelings. One, Nothing more than 2, feelings. and 3. You know, Too much feeling. too much feeling. Nothing more than feelings. Feelings of love. Kala ko feeling ng saging Piling, si Manang Piling. Keep safe po tayo. Sino po yung Pray mag-aaral po tayo. Sino magpe-pray? pray? Closing. Brother Other saints Saints, na. ipag-pray na rin natin na wag sanang tumuloy yung Okay, bagyo. tuloy. Sana matunaw na. At nang wala nang masalanta at mahirapan ng mga tao. May planning ba tayo this Sunday? Supposedly po di ba? Wala pa namang ina-announce si Brother. Pag bumagyo. Pag bumagyo, sama-sama together. Lalangoy. Brother Saints. Brother Saints, maraming salamat po ulit Okay, thank you mga kapatid. Mga brothers, muli sa katahimikan ng ating puso at isipan, samin natin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami dahil pinagkalooban mo kami na ngayong gabi ng panahon upang pagnilayan muli ang iyong mga salita sa pamamagitan po ng aming Liturgical Bible Study o LBS. Salamat po Diyos Ama sa biyaya ng magandang kalusugan at sa patnubay ng banal na Espiritu. Pinagkalooban mo kami ng kapayapaan ng kaisipan at napagtagumpayan po kami na may kasiyahan ang pagninilay po sa iyong mga salita. Kasiyahan po sa aming puso. Ganun din po Ama, sa aming pansamantalang pag-iwalay, patuloy po naming dalangin ang iyong protection, lalong-lalo Panginoon, itong pong nagbabadyang bagyo dito po sa aming bansa. Dahil niyo po kami, Panginoon, naway hindi po ito magtuloy po sa amin. Ganon din po, Lord God, sa lahat po ng aming mga plano at decision, patuloy po rin dalangin po na din namin po ang iyong patnubay at gabay, Lord God. Diyos Ama, naway magkaroon kami ng mapayapang pagtulog ngayong gabi para muli kinabukasan sa aming paggising, muli naming masilayan ang kagandahan ng iyong mga nilikha. Yes, Lord, maging instrumento po kami nawa para sa kabubuti po ng aming kapwa. Lahat ng ito, Ama, patuloy po namin dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, nabubuhay at naghari kasama mo, kaysa ng banal na Espiritu, Diyos at pagpasawalang hanggan.
Amen. 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 Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without without end. Amen. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, Son, and to the Holy Spirit, As as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Then the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.